Alright, eto ang ating update ngayon, Ah, Pakinggan natin itong, comment ni Senator Bato de la Rosa with regard to Pastor Kibuloy. Bato de la Rosa, the Senate probe is becoming political. Nagiging political ang nagiging political. It's becoming political already dahil andyan naman yung kaso. Sige nga, mag-isip kayo. Anong in aid of legislation na makukuha natin dyan sa pag-imbestiga niya kung nakapile ang kaso? Meron bang pagkakamali ang DOJ sa kanilang ginagawang investigasyon at pwede natin makorek through legislation? De la Rosa, a friend of Kibuloy, being a fellow Davaoeño, is unconvinced that the religious group leader is capable of doing the alleged abuses. Tao lang tayo, di ba? Nobody's perfect, no? Tao tayo, pwede tayo magkamali. Ang impresyon ko sa kanya is respetado siyang tao at hindi niya kayang gawin yung mga ganun na kababuyan na ina-allege sa kanya. Sa pagtingin ko sa kanya, hindi ko naman siya napupantayan 24 hours. Pero if you ask my opinion about him, he is highly respected. Ako mismo, humahanga sa kanya. He is the son of God. So, least expected ko sa kanya na gumawa ng ganong offense. Hontiveros, who heads the Senate... Okay. So, usap-usapan ngayon 'no, yung ating mga kasamang mga vloggers. Kasi mukhang nagtatanong yung mga kababayan natin, bakit yung mga kasamahan natin, tila baga lumipad 'no, papuntang Davao, ano bang meron? Kaya sinearch natin, tinignan natin yung FB nitong si Banat Bay. Ano sabi niya, "Saan na yu? Dito nami." Tapos yung background, ito naman yung kingdom ni Pastor Kibuloy. So nagtanong tayo sa ating mga katropa. Eto pala, bumiyahe pala sila, Sila Brothers Travelers, Coach Oli, ayan. Oops, pati tuloy yung pagkain nila nakita natin. Okay, ayan si Coach Oli. I-share ko lang yung mga ano nila sa ating group chat, i-re-reveal natin 'yan. Ayan, nagsama-sama yung ating mga ano, mga, ah, tropa 'no at, magandang tignan ito kasi kumbaga nagkakaisa talaga tayo na tayo po ay, sa laban na ito ay sama-sama tayo nagkakaisa 'no. So 'yan nakikita natin si Bisdak, si, Brothers Travelers, saka si ano, yung bodyguard nila, ay bodyguard laki kasi ng katawan, si Boss Dada. Ayan. Next, tignan natin. Oh, ayan, oh, ayun, oh, ayun, nasa Davao na sila. Ano kayang meron? Ayan. Nandito rin si ano, si pambansang loyalista, 'di ba? Ayan. Si ano, si Ryan Rems. Ay, si Ryan Rems ba 'yan? So, hindi ako ano kasi sabi ko ba nang-iinggit kayo? Sabi ko, so sabi ko sinend ko 'tong picture, ulol niyo, 'di niyo mabibilog ang ulo ko. Kasi square 'yan, eh. Okey, so ayan nakita natin. Eto magugulat kayo 'no, magugulat kayo. Wait lang, saan ba 'yan? Eto, ayan, 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 ayan. Ayun, ah, ah. 'Di ba anong sabi ni Pastor Kibuloy? Ayan, anong sabi ni Pastor Kibuloy? Nagpahula siya. Kung Hmm, saan ako ngayon. hmm, Maraming nagtatanong kasi hindi daw nila nakikita ang aking mukha. hmm, Palagi ninyong pagtatanong kung hmm, saan ako, hmm, bibigyan ko lang po kayo ng talinghaga kung hmm, saan ako. hmm. Isang puzzle. Na kung ma-solve po ninyo, ay bigyan ko kayo ng 1,000 pesos O ba, na reward. bigyan mo na ako ng 1,000 pastor, kasi ayan na alam na alam ko na kung saan kayo. Sila Boss Dada ay nandiyan sa kingdom mo at nakita ko itong picture ninyo. Oh, so ibig sabihin nandiyan pala sa kingdom. Panalo na ako ng 1,000. Ayan nag-uusap si ano, si Banat Bay saka si Pastor Kibuloy, ayan. Laki talaga ni Boss Dada 'no? Tingnan mo yung difference nila diyan, oh.
Malaking mama. Actually nagkita kami ni Boss Dada diyan sa BGC nung nauwi tayo nitong December lamang ano. 'Yan napakabait, 'Yan tignan niyo si ano, si Pastor Kibuloy mukhang walang kaproble-problema habang yung si Risa Ontiveros, parang parang may quota atang inaabot yun o kaya yung alam mo parang sobrang grandstanding 'no, na talagang ginawa ng, parang korte yung Senado. Sabi nga ni Senator Bato, political na ito, hindi na ito in aid of legislation. Kasi kung maalala natin yung ginawa nila doon kay Senyor Aguila, meron ba tayong matatandaan na meron meron tayong matatandaan na meron silang ginawang batas or kasi sabi in aid of legislation, wala din naman, napakulong din naman nila, 'di ba? Kaya nga tama yung sinasabi ni, Ben Tulfo 'no, parang double dead yung gagawin nila diyan, eh. Double dead in a way na, sesentensyahan nila 'yan sa hindi pala nila, sesentensyahan niya, oo, ni Ontiveros sa Senado at masesentensyahan din siya sa korte. Kumbaga kung gano'n din lang naman pala, hayaan mo na, na maaresto kasi gano'n din lang naman ang mangyayari kasi nakita niyo naman ang ginawa kay Aguila, 'di ba? Siyempre ide-deny ni Aguila kasi kumbaga yung witness pinapasinungalingan niya. So anong ginawa nila, kinontempt nila kasi ayaw nga nilang tanggapin kung ano lang yung gusto nilang marinig, yun lang yung tama. Kaya ano yung ending, kinontempt nila. Tapos ngayon pinakulong nila. Pero nagtataka ako, ano ba yung update doon? Kasi the last na news with Senyor Aguila, November 6, 2023, kung hindi ako nagkakamali, November 2023, na ang sabi ay nag-file sila ng kaso. Actually, nag-file ng kaso eh. And as far as I remember, nakulong siya doon sa Senado. Pero wala tayong balita kung nakulong siya sa tamang kulungan. So walang update kasi yung balita nung November 6, 2023, nag-file na ng case ang DOJ. Pero wala namang update. So ano nangyari? So it's the same pattern na gagawin nila dito kay Pastor Kibuloy na talagang iko-contempt nila kung magpapakita yan. Kasi siyempre sasabihin niya, hindi totoo yan. Hindi naman kagaya ng sa korte na magpe-present ka ng evidence at kailangang, hinihimay-himay 'yan. Kumbaga magkakaroon ka ng, due process like isasalaysay nung biktima, dedepensa yung defendant, 'di ba? Tapos magkakaroon ng cross-examination. Oh, 'pag sa cross-examination tanong-sagot, tanong-sagot, tanong-sagot. Kung bibigay ng affidavit or salaysay ang defendant, hindi mo babarahin na kagaya dun sa Senado na kapag hindi mo nagustuhan nagsasalita ka pa lang, ino-organize mo pa lang yung sasabihin mo, binara ka na naman. Binara ka, kinat ka at hindi mo na ma-explain yung sarili mo. Ang ending contempt at kulong ka sa ilalim. So ganun ang gagawin nila. Kaya tama lang ang ginawa ni Pastor Kibuloy. Kita niyo nga, parang walang kaano-ano dito, walang parang hindi nai-stress. Walang ka-stress-stress siya diyan, 'no, 'di ba? So tama lang 'yun ang ginawa na hindi nagpakita. And, asan pa? Ah, tingnan nga natin. Ano 'to? Oh! Nandito si Tatay Digong. Anyari? Ayan, oh. Ikaw ba 'yan, Tatay Digong? Umamin ka, umamin ka. Ayan, oh. Oh. So alam na natin, antayin natin kung ano yung mangyayari sa susunod pang araw. Kasi habang merong prayer rally sa Liwasang Bonifacio, sa Davao naman, parang merong secret meeting. Abangan natin 'yan. Mga kapatid, mga kababayan, this is a good sign. Dapat maging masaya tayo. Alright?